Hello! Welcome ulit sa ating Context of VA Bookkeeping session at ngayon nasa episode 4 na tayo. Palakpakan! Episode 4 na tayo guys at napakabilis lang no. Ang pag-uusapan natin ngayon ay something interesting guys kasi tapos na kasi tayo sa context, importance of context of bookkeeping, tapos na rin tayo sa papyaw ng billing, tapos na rin tayo sa papyaw ng purchasing. Itong dalawang itong dalawa, purchasing tsaka billing, dito na nakapaloob ang halos lahat ng operation at ang accounting operation ng isang business. Dito nagre-revolve lang yan. Regardless kung if it is an asset, liabilities, equity, and everything, revenue and expense, dito yan nagre-revolve. Now, itong context of VA bookkeeping naman, ito yung ating context ng pinag-aralan ng una. Ngayon, punta na tayo sa actual business examples. Ito na tayo sa actual business example. At ang unang i-explain ko muna ano tong mga actual business examples. Dito sa session na to mga guys, mga kapwa ko VA bookkeeper, mga aspiring. Itong actual business examples na to, dito ko ipapaintindi sa inyo kung paano gumagana ang mga industries. Kung real estate man yan, logistics, trading, B2B, B2C. Dito ko i-explain kung paano gumagana at kung paano natin iniintindi ang isang business. Bakit importante nating maintindihan? Tinuro ko na sa inyo na ang context of VA bookkeeping is importante kasi it shows na alam natin kung anong processes ng bawat businesses. Dito, mas ipapaintindi ko sa inyo kung paanong maghimay, paanong umintindi, at kung paano ko ini-interpret ang mga processes ng bawat businesses. Alright? Sisimulan natin sa pinakasimpleng mga business models. Isa sa mga una kong mga experience as a VA bookkeeper, nakapagpaloob talaga ako sa real estate. Yan talaga yung, kung ibibilang ko yung percentage ng aking customer base, halos talaga lahat sila ay real estate. Kaya ang real estate, noot na noot yan sa akin. Naintindihan ko yan at kaya kong explain sa inyo ng impromptu yan. Actually, lahat naman ng mga discussion ko, impromptu to lahat guys eh. Wala akong hand notes, wala akong modules. Kung ano yung alam ko, yun talaga yung tinuturo ko sa inyo. At hinihimay-himay ko yan siya as much as possible. Now, bibigyan ko kayo ng idea sa kung anong mga actual businesses ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin dito guys, industry, real estate, logistics, merchandising general, at manufacturing specific. Ito yung mga industries na pag-uusapan natin. Himahimayin ko yan sa inyo, papaintindi ko sa inyo, at i-observe nyo kung paano ko ini-explain at kung paano ko, ano yung perspective ko sa mga bawat business industries na to. Welcome sa ating actual business examples. Kadugtong to ng context of VA bookkeeping, wherein dito natin himay-himayin ang mga business examples. Ang unang magiging session natin ngayon ay about real estate. Before ko explain sa inyo ang real estate, gusto ko munang ipaintindi sa inyo na ang real estate ay may, sa pinaniniwalaan ko, sa knowledge ko, may types yan. Tinatawag na rental, build and sell, mix. Pwedeng rental siya, tapos build and sell at the same time. At property management. Sa real estate, ito pa yung mga na-experience ko. Meron din palang developer. Lagay natin yung developer sa tree. Developer. Ito yung mga types of real estate na mga na-experience ko. Rental business, build and sell, developer, and etc. Itong mga types na to, may kanya-kanya siyang context. Iba-iba ang process at iba-iba ang accounting ng mga type na to. Real estate. Ang unahin natin, rental business. Start na tayo guys ha. Alright. Ang rental business, ika-categorize ko siya sa dalawang type. Ano yung mga type na yun? Una, self-managed or managed by property manager. Iba-iba ang workflow ng rental business na self-managed at property manager. At dito sa episode na to, ibabanggit ko sa inyo kung ano yung workflow ng dalawa na to. Hindi naman siya masyadong magkalayo. Halos same lang naman. Kaso may tweak lang talaga. I-explain ko muna sa inyo ano yung flow ng rental business. Alright? Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. At dito sa channel ko ay nagsishare ako ng aking mga knowledge patungkol sa pagiging VA bookkeeper.
bookkeeper. Kasi naniniwala ako na para di ko makalimutan, kailangan kong ituro. Kaya ano to siya, dual purpose. Ang rental business, ito yung flow niyan. Basic lang natin ah. Ang rental business para sa akin, you own a property and you onboard tenant and you charge them rent. Ganyan lang. May yung typical na nagpaparenta ka ng apartment, paparenta ka ng kahit na ano, studio type, bahay. Basta nagmamay-ari ka ng isang property mo na lupa or condo. Tapos, pinaparentahan mo siya. At yung renta na yon, doon ka kumikita. Paano ba umi-income ang rental business? Ang income stream. Ang income streams ng real estate rental business ay primarily rental income. Late fees, pet rent, no? Kasi may mga property guys na pinapayagan nilang magkaroon ng pet yung tenant pero dagdag siya ng renta. Yan. Ito yung mga income streams ng real estate rental business. So, ito yung pinaka-basic na explanation ng rental business kung paano siya gumagana. May property ka, yun. Meron, yun. May property ka, tapos may tenant ka. Ang ganda pala dito kasi may ano siya, tenant, owner. Yung hula, yung kung sino yung nasa gitna. Yung nasa gitna guys, case to case basis, yan yung property manager. Ganito lang ang rental business. Ang tenant, ba't nga ko pa na-discover tong mga icon-icon na to? Yun. So ganito ang rental business guys. Ikaw, may-ari ka ng property, tapos pinaparentahan mo. So si tenant tawag doon. Si tenant, siya yung may magbabayad sa'yo. Kapag self-manage yan, ito alalahanin nyo guys ha. Ito, wag kayong kukurap. Pag self-manage yan guys, pag self-manage yan, yung renta ni tenant, rekta yan sa owner. Ito alalahanin nyo ha. Kapag self-manage, si tenant, ang rektang magbabayad sa owner. Dideposit nyo lang yung pera sa bangko. It could be check, it could be bank transfer, wire, or ACH. Basta pag self-manage, wala nang middleman yan. Automatic, diretso owner yan. At si owner, siya yung mag-handle ng sumusunod, repair. Siya yung mag-manage. Basic, di ba? Ito yung pag self-manage, si owner yung magmamanage ng property, siya yung magpapa-repair and maintenance, siya din yung magta-track ng customer payments. Guys, lagay na lang natin na maraming tenant. So pag maraming tenant, marami siyang itatrack. Minsan marami rin siyang ipapa-repair. Marami siyang ima-manage. Ganyan yon pag self-manage. No? Basican natin ha, si tenant ang magbabayad direkta sa owner. And dahil self-managed to, si owner ang may responsibility sa mga bagay na to. Yan. Dumating yung parcel ko kaya nahinto saglit. Alright, continue. Yan yung self-managed guys. Kuha naman no. Basic yan. Kapag may property manager, ito yung flow niyan guys. Si tenant, sa property manager magbabayad. Tapos si property manager, gagawin niya din to. Tapos, kung ano yung matira sa rent, binawasan niya ng fee. Kasi may fee ang property management guys. Kapag may property manager ka, binabayaran yan sila ng percentage ng renta. Tapos minsan sila din yung renta na binayad ng tenant, kukonsolidate nila yan. Tapos kung may nabayaran silang maintenance or repairs, especially pag utilities, no? Kung anong net nun, kung anong natira, ibabalik sa owner. So pag self-manage guys, ganito yung formula. Pag self-manage guys, walang formula eh. Kasi automatic na siya direkta sa owner. Ang kailangan ng formula kasi dito sa property manager, no? Formula, cash receive such as income, security deposit, cash outs, utilities, repairs, maintenance, owners, disbursement. Yan. Ganito yan guys, ang formula niyan. Cash received less cash out equals to owner disbursement. Ngayon yung owner's disbursement para di kayo maguluhan. Yan. Ganito lang ka-basic ang formula. Kapag ano siya, may property manager, lahat ng cash receive, ileless sa kung ano yung nagastos, yun yung ibabalik sa owner. Sample natin ha, computation. Sample computation. Ganito lang, sample problem. Collected worth of 5,000 for rent for the month of July. And 2,500 worth of repairs and utilities. How much should we disburse to owner?
owner. Yan yung sample problem, guys. Kunwari, ang property manager nakakolekta ng worth 5K na renta sa property na to, and then using the funds na nasa kanya, ginamit niya to pang repair and pambayad ng utilities na umabot ng 2,500. Magkano yung babalik sa owner? So, ang sagot ay 2,500 owner disbursement. Ganyan lang ang workflow kapag may property manager. Kung titingnan mo, ang property manager, ang sinusolusyonan niyang problema para di na magkonsumisyong maningil. Kasama kasi sa collect payments. Kasama kasi sa job description ng property manager ang mag-collect ng payments. Kapag ikaw owner, ikaw maniningil ka pa. Kung hindi, kung self-manage ka, ikaw pa maniningil, ikaw pa maghanap ng contractor para mag-repair, ikaw pa magtatrack ng customer payments kung nabayad ba o hindi. Kung may property manager ka, magbayad ka na lang ng management fee na certain percentage ng total rent na na-collect. Hindi fix yan, guys. Kasi minsan, ang property manager din na maghahanap para magkaroon ng tenant dito. So talagang napakaraming sinusolusyonan na problema ng property manager. Di ka na pa problemahin sa pagkolekta ng payments, paghanap ng tenant, tapos sila na mag-aayos lahat ng repairs, maintenance, sila pa yung magtatrack ng customer payments. Tapos, yung net na lang ang ibibigay nila sa'yo, sa owner. So, ganun yung workflow ng mga rental business na real estate sa US, guys. This is applicable sa condo, sa multi-door apartments, sa rental, sa short-term rentals, mid-term rentals, long-term rentals, applicable to lahat. Ganito talaga yung workflow niyan. Na itong mga property manager, guys, may binibigay to silang property management statement o tinatawag nilang owner statement. Property manager issues owner statement. Anong nakalagay sa owner statement, guys? Ang owner statement, dito naka-breakdown, ito. I-breakdown nila kung sino yung nagbayad nitong 5K, sino nakapaloob nito kasi itong problem natin, buo na to eh. Yung 1,000 yan, ako, yung 1,000 yan, si Ana, 1,000 yan, si Arvin. Naka-breakdown yan sa owner statement. At itong worth 2,500, i-breakdown yan kung yung utilities yan, kung kaninong repairman yan, at sa anong property. Naka-designate yan, guys. Napaka ano yan. Tinatawag nating organize sa owner statement. Kaya para sa akin, madaling mag-bookkeeping kapag may property manager na maayos. Kasi may property manager na gulo-gulo din ang owner statement eh. Kung may property manager ka na maayos, napakadali ng accounting mo. Kasi itong owner statement na to, kukonvert mo na lang to sa Excel, tapos i-import mo as journal entry. Monthly kasi to ini-issue. Yun. Kaya journal entry mo monthly, for example, owner statement for the month of January, tapos naka-breakdown doon kung ano mga charges and incomes. Tapos, i-debit mo na lang yung deposit para ma-match sa actual bank ng owner. Ganon ang example ng real estate rental business. Napakadali, di ba? Napaka-basic lang naman talaga. Anong mga usually ginagamit na tools kapag self-manage? Na-try ko na kasi ito, guys eh. No? Ito self-manage ang pinakamalala sa lahat. Yung mga hindi magbabayad ng property manager, magulo yan, magulo yung books niyan. Pero hindi naman natin sila mapagkakaila. Hindi natin sila masisisi. Pag self-manage, ito yung mga tools na ginagamit. Tools. Siyempre, yung main accounting software. Tapos, rent tracking software. Such as Appfolio or Rent Ready. Search nyo yan. Google Sheet, kung walang mga ganyan, manual yan. Pag self-manage, itong alahalahanin nyo. Lalo na pag multi-doors to, guys. Multi-doors to. Kapag self-manage kasi, kayo yung hihingin nyo yung deposit slip. To note, deposit slip is needed. Kasi pag self-manage kasi, guys, for example, manualing nagbabayad yung tenant. Ito kasi storyahin yan. Magbabayad yung tenant. Usually, direct deposit yan. Sila yung magde-deposit sa bank. Pupunta sila sa bank, tenant ka. Pupunta ka sa BDO. Tapos, i-deposit mo yung pera sa bangko ng owner. Kailangan yung deposit slip para malaman namin na yung reference number na yon ay sa'yo. Na ikaw yung patunay nagbayad ng rent. Kasi minsan, may mga pag i-check mo kasi yung mga bangko, kung sino nag-deposit doon, yung i-attach ng kahera doon, i-attach ng clerk doon sa bangko, walang nakalagay na pangalan kung sino nag-deposit. Walang nakalagay. Minsan, reference number lang, at walang nakalagay kung sino nagbayad. Minsan meron, which is madali yun. Pag kilala mo na yung nagbayad, dapat may record ka sa kung saang door siya or anong nirerentahan niya at magkano dapat renta niya. Kasi i-record mo sa, for example, QuickBooks Online
pangalan yung ginagamit niya, na itong $500 na reference 5337 na nakapangalan sa kanya, ay itong door yung binabayaran niya. Kasi, kapag maraming door yan, halos same lang yan ng renta guys, 500. So, makikita mo dun sa bank statement, na 500 halos yung mga deposit. Tapos pag walang mga pangalan, reference number lang. Pag yung walang deposit slip, mahihirapan ka kung saan mo imamatch kung kaninong renta yan. At importante nga na malaman mo kaninong renta yan para malaman mo kung nag-buy na ba yung customer. Ikaw magtatrack nun. Problema mo yun. Kaya importante na dapat matrack talaga yung kung sino yung tenant at anong door para ma-apply mo at ma-mark mo sa tracker mo, sa rent ready man yan, upfolio man yan, or sa QuickBooks na for the month of January nagbayad na si Chorbuloy tenant. Yun. Deposit slip is needed talaga. And hindi na kailangan ng deposit slip, especially may mga tenant din na generous. Kapag yung tenant nag-deposit siya using their personal check. Pag personal check kasi may nakalagay na dyan kung anong pangalan mo at inonote mo lang doon sa check, susulatan nila ng anong property yun. Para pag makita mo dun sa deposit, kasi may mga attachment kasi yung mga deposit guys sa US pag real time yan, pag magbabayad sila, makikita mo anong attachment nun. Sa attachment, makikita mo yung check number, check name, tsaka mga memo dun, mga sinulatan nila kasi i-scan yan ng front desk ng nag-assist sa kanila sa bangko. So, kailangan mo ng reference talaga. Reference, which property. Yan yon. Ano pa bang kailangan kong i-note dito? Actually, ganun lang naman ito lang yung madugo talaga, customer payments kapag owner. Kasi minsan, sinisingil namin. Ma'am, we'd like to, hindi kami gumagamit ng ma'am sir kapag sa US kausap namin. Pangalan talaga. Hey Cindy, we'd like to follow up your rent because it is due worth 500. Oh, we already paid yesterday. Nagalit tuloy. Kasi, it's company policy dapat, part of the process, na, sorry because we didn't receive your deposit slip. We need that so in order for us to confirm it to the actual bank. And then, magbibigay sila ng deposit slip, i-confirm mo kung pumasok talaga yun using the reference number, and di mark mo sa tracker nyo na paid. Pag self-managed naman guys, tapos rent ready gamit nila pang single, yung rent ready kasi may built-in feature na nakalink na lang siya, tapos doon na lang nila itatransfer yung pera. Automatic yun kung sinong nagbayad, anong property binabayaran nila. May automatic na ganyan. Pero pag manual talaga guys, ito yung gagawin nyo. Buti na lang may mga tools na pang automation. Pero ito yung gagawin nyo. Pero pag property manager, kailangan mo lang dyan, may accounting software at owner statement. Yan lang. Kasi, i-import mo lang tong owner statement as journal entry. Ganun ka basic. Kasi sa owner statement, may nakalagay na doon anong amount, sinong nagbayad, kailan binayad, at anong property siya nagbayad, anong door. So, ma-attach mo na dito sa main accounting software kung saan mo siya i-apply na income. Anong mga gamit dito sa accounting software na mga features sa QuickBooks Online? Sa QuickBooks Online, QuickBook, or any accounting software, ang dapat nating i-note dito, dapat may class or location feature siya. Kasi, itong class location feature, ito yung report type kung magkano yung income and expense per location. Especially pag marami kang property. Papakita ko sa inyo yung example anong forma ng reporting ng profit and loss by class. Yun. Pwede pa lang mag-paste dito rekta. Yan. Per date to Hanap tayo ng iba. Mga forecast naman mga andito. Wait lang. Hanapan ko kayo guys. You know what? Ganito. Imagine nyo na lang yung mga column na yan. Property yan. Cavite property, Bacoor property, Laguna property, Luzon property, Mindanao property. Malalaman mo dito na ito yung income ng Cavite property, ito yung expenses ng Bacoor Laguna Cavite property, ito yung operating expense, at ito yung income. Negative pala ako, sobra pala yung nagamit kong tabunan natin yan. Pwede ba ito tabunan ng na lang, wait lang, pwede, wait lang guys. Yan, lagyan natin ng example na Los Angeles, Texas. Hindi ganito yung forma ng guys ng mga location, lang to, mga state, pero mga street talaga yan usually, like 125 Main Street, mga ganyan. Illinois. Hindi ko alam yung spelling Philippines, Vietnam, Africa. Yan. For example, ito yung mga pangalan ng mga real estate nyo. Pag naka-class feature yan, iraran nyo yung report. Yung mga pangalan ng class, is naka-name siya sa per property. So, yan lang guys Yun. Tapos, pag magra-run ka ng profit and loss, ito yung makikita mo. Gross rent, yung cost of sales, lang yan. Kalimutan nyo lang yan. Tapos, subunan nga natin
natin to para wala nang gulo-gulo. Yan. So makikita natin yung revenue natin, yung cost of sales natin, operating expense, mga administrative expense, at yung income per location. Guys, this is sample data lang ha. Pero ito yung sample report na makikita mo kapag naka-class or location feature. May report niyan sa QuickBooks Advanced na subscription. Meron yan pag receipt client, may mga gantong feature yan. Ganyan yung mga subscription nilang mga ginagamit. Yung my class. Ito, importante to. Now, self-manage ka man or property manager, ganito talaga yung report dapat na makita. Yun, no? Ang dami kong nagamit ngayon ng mga tao ha. May mga bahay pa. May sample report pa. So, yan yung importansya guys ng report. At usually, yan lang naman talaga ang rental business. And gusto ko lang din i-take note guys. Mostly sa mga clients ko, isa pa sa mga tinatrack nila is yung tinatawag nilang, ito, ibang ano to siya, property acquisition. Diba may rental business ka. Tapos sa rental business mo, siyempre kailangan mo ng property. Ang process o ang tawag sa term na bumili ka ng lupa or ng property, building man yan or building with land man yan o land lang or building lang. Tawag dyan, property acquisition. Yung property acquisition guys, may document na tinatawag yan. Ito yung mga terminologies niyan. Settlement date, settlement report or ALTA statement. Mga ganyan yun eh. Settlement report, ALTA statement. Tapos ganito forma niyan guys oh. Disclaimer lang, this is from Google. So I don't own this property. So it is sample only, sample document. So ito yung ALTA statement guys. Ang titingnan mo lang naman dito, yung date, settlement date, tapos kung sino yung buyer tsaka seller. Siyempre, pag ikaw yung nag-property acquisition, ikaw yung buyer. Dito ka titingin. Dededmahin mo yan dito. Dito ka nakatingin. And then, kapag nakatingin ka dito, kita mo yung debit credit. Example, bumili ka ng lupa. Bumili ka ng 833 Mildred Avenue, Dundalk, MD 21222. Ito yung property. Tapos, ang worth ng property ay 212,000. And then, itong debit credit guys, gagawin mo siyang journal entry. Like, ikopyahin nyo lang talaga to, journal entry niyan. Pero ang magiging sample nito na journal entry natin papakita ko sa inyo gaano ako kalupit mag-journal entry ng ALTA statement. Ang pinakamabangis lang, pinakamabilisan lang. So, ang lalagay mo dyan sa QuickBooks, yan, may GE date, GE number, tapos GE name. Yan. Sa GE date, lalagay mo yung settlement date. Grabe, napaka-invested ko dito GE number. Lagay mo lang dyan na 833 Mildred closing. Naalala ko na. Closing statement pala din tawag sa mga statement na to. Yan. Hindi. Sa GE name pala tong dito. And then, itong GE number, pwedeng walang space na ganyan lang. Yan. Yan guys. Sa QuickBooks. Ito yung note nyo. Ito yung titingnan nyo. Settlement date, GE number. GE number guys, it doesn't really matter that much. Importante lang may keyword siya na madali nyong ma-search. Same with GE name. Tapos, dito na tayo sa debit and credit. Iga-guide ko kayo. Ano pa silbi dito kung di ko kayo iga-guide, diba? Ganyan ko kayo kamahal. Wait lang guys, nag-aayos pa. In-effortan ko talaga kayo Kaya kung hindi kayo magsusubscribe, ewan ko na lang talaga. Wala na kayong konsensya niyan. Nag-ano pa Anumbat pa. Hindi ko na pe-perfectin yan. Tapos, dito yung debit, saka credit. Dito, description. Tapos dito, account name. Yan. Ganito lang mag-journal entry niyan guys. Basican lang natin para mapakita ko sa inyo. Data natin onte. Yan. Sales price of property. Itong property na to, i-record natin to as fixed asset. Tapos i-record natin to siya as kung anong name. Ganito minsan yan naka-set up, 833 Mildred Avenue, Mildred Ave, purchase price. Pansinin nyo yung setup ko Pansinin nyo kung paano ko siya ginagalaw. Sa QuickBooks kasi, kapag sinabi mong may ganito colon, meaning yan sub-account. So, ang main account niya is 833 Mildred Avenue. Tapos, gumawa ako ng additional account na purchase price. Tapos, yung parent account ko is yung 833 Mildred Avenue. Ngayon siya. And then, ilalagay ko na yung price dito. Makaka-relate kayo dito. Try nyo pumunta ng QuickBooks para maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Yan. Tapos, itong deposit, ito yung actual bank credit, 2,000. Bakit mo naman sinabi, Kyle, na bank yan, tapos deposit nakalagay dito? Oo nga. Kasi, usually, ginagamit na mag-deposit ng mga owner, guys. Bangko mismo. So, bakit kailangan bangko mismo ang nag-credit dito? Kasi nga, yung bangko, kapag may lumabas na pera,
pera, credit yan. Pag may pumasok sa atin na pera, debit yan. So, kailangan yung bangko, naka-credit siya ng 2,000 kasi imamatch natin yan siya dun sa mismong bank feed ng QuickBook or mismong bank. Ayos? So, yan guys, kailangan natin na i-match. Loan amount. Sa loan amount naman, lalagay natin dyan is, this is a loan, guys liability account. Pwede natin lagyan na notes payable. Yan. Liability account to, kaya credit siya kasi nagkautang tayo. Yan. So, meron na tayong loan, seller credit, lender credit, IPP loan. Ito yung part ng primary charges and credits. Ano muna natin yung mga credit? Laktawan muna natin yan. Dito muna tayo sa proration and adjustment. Dito sa proration and adjustments, guys, ang tawag na dito, closing cost. Pwede mo na yung rektahin ganyan. Pag closing cost liability account, asset account, itong asset nyo na parent account, gagawa kayo ulit ng bagong account na closing cost. Meaning, itong mga closing cost na to, i-capitalize natin siya. Dagdag value siya sa kung ano yung value ng binili natin na property. Okay, sa closing cost natin yung ilalagay. Now, paano kung credit yan? Credit to. Pag ipa-plus natin to lahat, mas malaki pa rin yung credit. Meaning, ilalagay natin siya sa credit. Ano natin to? Debit minus credit. Ano yung mas malaki? Kung mas malaki yung credit, ilalagay natin siya sa credit. So, meaning, ang labas niya, bawas siya sa value. Kasi pag closing cost siya, tapos nakalagay siya dito sa asset, dagdag value siya. Dito, mas malaki yung closing cost. Mas malaki yung bawas. Dito mapupunta yan sa credit. Pero babawi tayo dito sa loan charges. Itong loan charges, closing cost pa rin yan. At plus natin yan lahat, kakapitalize natin yan dito. Tapos impounds, same. Yan. Closing cost yan halos lahat, guys. Pati nga itong credit na to, pwedeng closing cost din yan. Tapos, itong payoff and payments, usually guys itong 94,278, balance natin yan sa buyer. Oo nga, walang nakalagay dito, nagbigay tayo ng pera Siguro shinolder siya ng loan amount natin. Pero minsan kasi, may sitwasyon na hindi na-accumulate ng loan amount yung dapat nating ibayad sa seller. Nagets niyo ba? Ganito na lang. Case to case basis, guys. May ganito. Bank 286060 nagpalabas ng perang 94,278.11. 94,278.11. Meaning, dahil hindi na accumulate ng loan amount natin, yung actual buying or purchasing total cost talaga, may balance pa tayong kailang ibayad na 94,278.11 sa client. Sa seller. May mga ganyang mga sitwasyon. Pero ito sa ALTA statement na to, walang nakalagay kasi dito, nagbayad tayo. Pero mostly sa mga ALTA statement, merong ganyan. Yung mga charges dito, guys, i-closing cost nyo na lahat yan. Except sa tax, saka insurance. I-note nyo yun I-note natin. Every charges can put to closing costs, but not to taxes and insurances. Talagang dapat categorize as tax siya, categorize as insurance. So, yun yung journal entry niya. Hindi ko na ibibigay yung buong journal entry dyan. Ipa-plus-plus ko pa to, wag na. Ubus tayong oras dyan. Ang pinaintindi ko lang sa inyo kung ano yung rental business. Ito yung property acquisition, guys. Ito yung report na kailangan nyo ma-accomplish. Tapos, ito yung report na kailangan nyo ma-accomplish. Tapos, ito yung kailangan yung in-note ng mga tools. At ito yung flow niya. Ayos? Tapos na rin ang ating rental business. Ang sa next natin na pag-uusapan, guys, itong build and sell. Ito, guys? Interesting tong pag-usapan tong build and sell. Masaya din tong pag-usapan. Pero ngayon, at least, napaintindi ko sa inyo yung rental business. Walang ni sino man ang nagpaintindi sa inyo ng ganyan. I-comment nyo dyan kung sino yung mga nagpaintindi sa inyo ng ganito ka in-depth. Wala na, ako na. Kaya mag-subscribe na kayo sa akin. Ayos. Yun, maraming salamat dito panonood ng video na to. Alam kong may natutunan kayo. Comment down naman kayo dyan kung may natutunan kayo. Comment down naman kayo dyan kung anong mga suggestion nyo na pwede natin pag-usapan next time. Anong mga gusto nyo makita at ipaturo sa akin. At babasahin ko yan lahat. Ayos, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kayo ng Diyos. See you sa ating next episode. Bye!